Ang World War II ang isang kaganapan na talagang nag-iwan ng maraming sikreto, artifact at makasaysayang lugar. Isa sa mga pinaka-nakakaintrigang aspeto ng panahong ito ay ang pagtuklas ng nakatagong mga kayamanan at lokasyon ng bawat isa ay mayroong sariling kamanghamanghang kwento. Welcome sa Maharlika TV. Sa videong ito ay sama-sama nating alamin ang mga nadiskubring mahahalagang bagay noong World War II. Pero bago tayo magpatuloy, isang like lang po ang hinihingi ko para sa videong ito. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating bawat ina-upload. Back to the video. Hitler's Bunker. Ang pagkatuklas ng bunker ni Adolf Hitler na sinasabing ang huling punong tanggapan ng rehimeng Nazi ay naging paksa ng matinding interes at pagsisiyasat. Matatagpuan ito sa gitna ng Berlin, Germany kung saan ito ay idinisenyo upang maging isang pinatibay na taguan para kay Hitler noong mga huling araw ng digmaan. Ang pagtatayo ng bunker ay nagsimula noong 1936 at pinalawak sa mga sumunod na taon hanggang sa naging isa na itong malawak na underground complex. Sa naturang bunker, dito ginugol ni Hitler ang kanyang mga huling linggo sa paggawa ng mga kritikal na desisyon at sa huli ay kinitil ang kanyang sariling buhay kasama ang kanyang matagal ng kasamang si Eva Braun. Natuklasan ng mga Sobyet ang bunker noong May 1945 habang kinokontrol nila ang Berlin. Gayunpaman, ang eksaktong mga detalye ng mga kaganapan ay nananatiling nababalot ng misteryo sa loob ng maraming taon. Masigasig na naghanap ng mga impormasyon ng Sobyet na may kaugnayan sa pagkamatay ni Hitler at sa bunker hanggang sa humantong ito sa iba't ibang mga teorya ng pagsasabuatan at maling impormasyon. Pagkatapos ng digmaan, ang entrance ng bunker ay tinabunan at ang eksaktong lokasyon ay inilihim sa loob ng mga dekada. Noong mga 1950s, tinangka ng gobyerno ng East German na sirain ang bunker ngunit hindi ito tuluyang nasira hanggang sa huling bahagi ng 1980s sa pagbagsak ng Berlin Wall at ang muling pagsasama-sama ng Alemanya. Doon mas lalong nakakuha ng atensyon ang bunker. Nagsimulang magsagawa ang mga archaeologist at mga historiador ng mas masusing pagsisiyasat kung saan ilang artifact ang kanilang natuklasan na nagbibigay ng pananaw sa pang-araw-araw na buhay ng mga nakatira sa bunker. May mga nahukay din ng mga personal na pag-aari ni Hitler, mga dokumento ng militar, mga kasangkapan at mga elemento ng estruktura na nagdaragdag ng mahalagang konteksto sa makasaysayang salaysay. Amber Room. Ang Amber Room na madalas ding tinutukoy bilang ang Eighth Wonder of the World ay isang masterpiece ng Baroque art na ginawa na karamihan ay mula sa amber, ginto at mahahalagang bato. Nilikha ito noong ika-18 siglo bilang palamuti sa Catherine Palace malapit sa St. Petersburg, Russia, kung saan ito ay isang regalo mula sa hari ng Prussia kay Peter the Great noong 1716 na sa kalaunan ay naging simbolo ng kayamanan at sining ng Russia. Noong ikalawang digmaang pandaigdig sa panahon ng pagsalakay ng Germany sa Soviet Union, binuwag ng tropang Nazi ang Amber Room. Ang mga panel ay inilagay sa crates at dinala sa Kaliningrad, Russia. Pagkatapos ng digmaan, nagkaroon ng maraming teorya kung ano na ba talaga ang naging kapalaran ng kayamanan. May mga naniniwala na ito ay nawasak sa panahon ng Allied bombings at iniisip naman ng iba na maaring nakatago lamang ito sa isang lihim na lokasyon. Sa kabila ng maraming pagsisikap na hanapin ang orihinal na Amber Room, hindi nila ito natagpuan. Ilang mga ekspedisyon ang isinagawa, ginalugad ang mga minahan, mga bunker at kastilyo kung saan ang Amber Room ay maaring naitago, ngunit walang tiyak na bakas ng orihinal na natagpuan. Gayunpaman, ang kwento nito ay nagkaroon ng kabuluhan nang magkaroon ng desisyon na muling likhain ang nawawalang masterpiece na ito. Ang gobyerno ng Russia kasama ang mga pribadong donor at suporta ng Aleman sinimula ng isang masinsinang pagsisikap na muling itayo ang Amber Room gamit ang mga lumang litrato, paglalarawan at paggamit ng mga kasanayan ng mga dalubhasang manggagawa. Ang restoration ay inabot ng 20 years at nagkakahalaga ng higit sa $11 million. Noong 2023, pinasinayaan ang recreated Amber Room sa Catherine Palace kung saan muling namangha ang bawat bisita na pumapasyal sa lugar. Yamashita Treasure. Ang Yamashita Treasure na tanyag din bilang Yamashita's Gold ay tumutukoy sa maalamat na kayamanan na di umano'y naipon ng mga puwersa ng Hapon noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ipinangalan ng treasure kay General Tomoyuki Yamashita kung saan kinabibilangan umano ito ng mga ginto, sangkaterbang mga alahas at mahahalagang artifact na ninakaw mula sa iba't ibang bansa sa Southeast Asia. Pagkatapos ng pagsuko ng Japan, ang lokasyon ng kayamanang ito ay naging isa sa mga dakilang hindi nalutas na misteryo. Maraming treasure hunter ang nagsimulang makipagsapalaran upang mahanap ang Yamashita Treasure gamit ang mga mapa at mga clue na madalas ay hindi naman pala totoo. Ngunit noong 1971, opisyal na inangkin ng gobyerno ng Pilipinas na mayroong bahagi ng kayamanan ang natuklasan. Gayunpaman, ang mga detalye ay nananatiling kontrobersyal at ang pagkakaroon ng Yamashita Treasure ay patuloy na pinagtatalunan ng mga mananalaysay at mananaliksik.
Marami ang naniniwala na ang kayamanan ay gawa-gawa lamang habang iniisip naman ng iba na ang mga bahagi nito ay maaring pasikreto ng natuklasan. Totoo man ito o hindi, ang kwento ng Yamashita Treasure ay patuloy na nagbibigay ng inspirasyon, intriga at pakikipagsapalaran. Sinasagisag ng kayamanang ito ang kasakiman, lihim at pagiging komplikado noong panahon ng digmaan at ang mailap na kalikasan ay nagdaragdag sa misteryo tungkol sa mga kayamanang ito ng World War II. USS Indianapolis. Ang USS Indianapolis ay isang US Navy cruiser na kilala sa kalunos-lunos na paglubog nito sa mga huling araw ng World War II. Matapos maihatid ng barko ang mga mahahalagang bahagi para sa atomic bomb na ihuhulog sa Hiroshima, ang barko ay tinamaan ng torpedo ng isang Japanese submarine noong July 30, 1945. Sa 1,196 na tripulante nito, humigit kumulang 300 ang kasamang lumubog sa barko, habang ang iba ay naiwang nagpapalutang-lutang sa tubig na puno ng pating na walang mga lifeboat o sapat na supply. Sinikap ng mga Amerikano na masagip ang lahat ng tripulante, ngunit naantala ito dahil sa isang serye ng mga miscommunication at oversights, at nang di maglaon, nasa 316 na lamang na mga marino ang nailigtas. Ang paglubog ng USS Indianapolis ang nag-iisang pinakamalaking pagkatalo ng US Navy sa dagat, at ang mga labi nito ay hindi natuklasan sa loob ng mahigit 7 dekada. Pagsapit ng 2017, isang team na pinamunuan ng co-founder ng Microsoft na si Paul Allen ang nakahanap sa kinalalagyan ng USS Indianapolis. Payapang nakahimlay ang barko sa mahigit 18,000 talampakang lalim ng karagatan ng Pilipinas. Ang pagkatuklas ng nasabing barkong pandigma ay nabigyan ng closure ang mga nakaligtas at ang kanilang mga pamilya. Nagudyok din ito ng panibagong interes sa kasaysayan ng barko, kabilang ang kontrobersyal na court-martial ng kapitan nito na si Charles B. McVeigh III na kalaunan ay pinawalang sala. Ang kwento ng USS Indianapolis ay isang nakakatakot na paalala kung gaano kahalaga ang tao sa digmaan. Ang pagkatuklas sa mga labi nito ay nagsisilbing pagpupugay sa mga taong nagsilbi sa barko at isang mahalagang makasaysayang artifact na patuloy na nagpapaalala sa isang trahedya at makabuluhang sandali sa kasaysayan ng hukbong dagat. Nazi Gold Train. Maraming mga treasure hunter at mga historian ang nagkaroon ng malaking interes sa maalamat na Nazi Gold Train. Isa umano itong train na puno ng ginto, alahas at mahahalagang artifact na ninakaw ng rehimeng Nazi noong World War II. Nakatago ito sa isang lugar sa bulubunduking rehiyon ng Lower Silesia sa Poland. Ayon sa kwento, ang nasabing train ay inilibing sa isang lihim na lagusan ng maramdaman ng Nazi na matatalo na sila sa digmaan. Sa kabila ng maraming paghahanap, ekspedisyon at pag-aaral, ang gold train ay hindi kailanman natagpuan at ang mga katibayan para sa pagkakaroon nito ay hindi rin umano ganoon kasigurado. Noong 2015, 2 treasure hunters ang nagsabing nalocate nila ang train gamit ang ground penetrating radar. Ang balitang iyon ay nagdulot ng kaguluhan sa media at isang panibagong paghahanap na kinasangkutan ng malaking investment ng pamahalaan. Ngunit ang kanilang malawak na paghukay ay hindi talaga nagtagumpay. Sa kasalukuyan, ang Nazi Gold Train ay nananatiling isang mahirap may paliwanag na kayamanan na maaring totoo o maaring isa lamang imahinasyon na binalot ng kasaysayan at pagnanasa. Ngunit kung talagang isa itong tunay na mapanuksong kayamanan, ang mga gintong ito ay sinasalamin ang masalimuot na kwento ng pamana ng World War II. Aircraft Carrier USS Yorktown. Ang USS Yorktown ay isang American aircraft carrier na mayroong mahalagang papel sa Pacific Theater noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ito ay kritikal na nasira sa panahon ng Battle of Midway noong June 1942 at sa huli ay napalubog ng mga Hapon. Mahigit 4 na dekadang nananatiling misteryo kung saan talaga nakahimlay ang mga labi ng USS Yorktown. Hanggang noong 1998, isang ekspedisyon na pinamunuan ng underwater explorer na si Dr. Robert Ballard na nakilala rin sa kanyang pagtuklas sa kinaroroonan ng lumubog na barkong Titanic. Natagpuan ng Yorktown higit sa 3 milya sa ilalim ng karagatang malapit sa Midway Atoll. Ang pagkatuklas ng USS Yorktown ay isang makabuluhang tagumpay sa marine archaeology sa pamamagitan ng paggamit ng advanced na teknolohiya at remote-operated submersibles. Ang ekspedisyon ay nakakuha ng mga nakakamanghang larawan mula sa lumubog na aircraft carrier. Ang pagkakatuklas sa USS Yorktown ay kumakatawan ng higit pa sa pagbubunyag ng isang nawawalang sasakyang pandagat. Sumisimbolo din ito sa kahalagahan ng kasaysayan, teknolohiya at tiyaga ng tao. Pinayagan din ito ang mga istorya na higit pang pag-aralan ng isa sa mga pinakakritikal na labanan ng hukbong dagat noong World War II at nakatulong na matiyak ang legacy ng barko at ang mga nagsilbi nito ay patuloy na mabibigyan ng pagpupugay. SS Garzapa Silver Cargo. Ang SS Garzapa ay isang British cargo steamship na nooy tinamaan ng torpedo mula sa isang German U-boat at lumubog noong 1941 habang ito ay nasa ruta mula India hanggang Britain. Kasama sa kargamento ng barko ang napakalaking bilang ng silver na nasa humigit kumulang 28,400 kilos.
Ang kinalalagyan ng lumubog na barko ay hindi natuklasan sa lalim na humigit kumulang 4,700 meters. Ngunit noong 2011 nahanap ito ng isang US company na Odyssey Marine Exploration sa kailaliman ng North Atlantic. Sa sumunod na taon, inilunsad ang isang salvage operation upang i-recover ang lumubog na pilak, kung saan ang operasyon ay lubhang komplikado at minarkahan ng isa sa pinakamalalim at pinakamalaking pag-recover ng precious metal sa kasaysayan. Matapos ang recovery, mahigit 61 toneladang silver bullion ang nakuha ng Odyssey at ang matagumpay na recovery ay pinagdiwang bilang isang kahanga-hangang gawa ng underwater archaeology at engineering. Nazi Eagle. Ang Nazi Eagle ay isang higanting tanso na sculpture na tumitimbang ng mahigit sa 800 pounds, kung saan hawak nito ang isang swastika. Isa itong World War II artifact na natuklasan sa bansang Uruguay. Ngunit ilang linggo lamang matapos itong matuklasan, ipinag-utos ng mga otoridad na ibenta o alisin ito sa kanilang bansa. Orihinal na nakamount ang eskulturang ito sa stern ng German battleship na tinatawag na Admiral Graf Spee. Lumubog ang barko sa baybayin ng Timog Amerika sa pagsisimula ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ang Agila ay muling natuklasan noong 2006 ng mga pribadong diver na inupahan ng Uruguayan government. Bagaman hindi talaga na-recover ang kabuuan ng lumubog na barkong pandigma, ngunit ang pagkatuklas sa Agila ay naging isang makasaysayang ganap. Dinala ang artifact sa Montevideo para i-display, ngunit agad naman itong itinago dahil sa mga protesta mula sa Germany laban sa mga ekspedisyon ng Nazi paraphernalia. Ang swastika na hawak ng Agila ay sumisimbolo ng Third Reich na matagal ng kontrobersyal na paksa. Ipinagbabawal ng gobyerno ng Aliman ang public display o pagbebenta ng mga naturang item, maliban kung ipinapakita nito ang tamang makasaysayang konteksto tulad ng nasa museo. Upang maiwasan ng isang international conflict, ang hukuman ng Uruguay ay nagpasya na ang Agila ay dapat ibenta sa loob ng 90 days at ang mga nalikom ay ibigay sa salvage company na nakadiskubre nito. Ang barkong Admiral Graf Spee ay pinalubog ang ilang mga merchant ship ng alay sa South Atlantic bago naharang at nawasak ng isang pares ng mga cruiser ng Britanya noong December 13, 1939. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa mga diskubring ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang video ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!